Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 4141. Iyon ay walang ginawa upang aliwin si Lorraine. Tumingin siya kay Jack na may ilang pag-aalala. Hindi ito alam ng mga taong iyon, ngunit si Jack ay laban sa pag-aaksaya ng oras. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng mga walang kahihiyan at kasuklam-suklam na mga tao. Kailangan nilang gumalaw ng mabilis. Kung hindi man, mayroong isang napakagandang pagkakataon na magtagumpay ang kanilang bitag. Manahimik ka. Huminto sa lahat ng iyong kalokohan. Sa tuwing may isang tao ay inilipat sa Radiant Hall, ang lahat ng mga kalahok ay ipapadala sa iba't ibang mga lugar. Kahit na ang lahat ng iyong mga kapwa-alagad ay namatay, wala itong kinalaman sa amin. Tumigil sa pagsubok na paninirang puri kami. Sigaw ni Pharaoh. Kinutya ni Ronan, Pharaoh, sa palagay mo ba ay makikilala ka ng iyong panganay na alagad kung protektahan mo siya? Alam ng lahat kung ano ang nagawa ng mga taong iyon. Naisip namin na titigil sila pagkatapos ng pagpasok sa nagliliwanag na bulwagan, ngunit lumala lang sila. Para sa kapakanan ng kanilang sariling makasariling mga natamo, walang linya na hindi sila tatawid. Maraming tao ang namatay sa iyong panganay na alagad. Ang mga mata ni Pharaoh ay ganap na malawak. Siya ay lubusang nagagalit sa mga sinabi ni Ronan. Maaari niyang tanggapin na ininsulto ang kanyang sarili, ngunit hindi niya kailanman tiisin ang anumang mga pang-iinsulto sa kanyang panganay na alagad. Ronan, mas mabuti mong panoorin ang iyong mga salita. Puputulin ko ang iyong dila. Parang hindi nag-iisip si Ronan habang tumatawa siya, kung sinabi ng iyong panganay na alagad na, matatakot ako. Kung ikaw ito, mangyaring. Si Ronan ay may hitsura ng disdain sa kanyang mukha. Si Pharaoh ay ganap na galit, ilabas ang patunay, kung gayon. Madali na sabihin kahit anong gusto mo, ngunit ipakita sa akin ang patunay. Kung sasabihin mo na ang aking panganay na alagad ay pumatay ng maraming tao, pagkatapos ay patunayan ito sa akin. Huwag subukan mo lang at paninirang puri ang sinumang nais mong panipi. Nagsimulang tumawa si Ronan, at lumalim ang pagtingin sa kanyang mukha. Bigla siyang tumayo at kumuha ng liham mula sa kanyang special singsing. Ang buong liham ay isinulat ng dugo. Inikat niya ang liham at lumakad papunta sa gitna ng plaza, na ipinapakita ito sa lahat. Pinatay ako ni Seymour. Para sa kapakanan ng mga kristal ng dugo, pinapatay niya ang hindi mabilang na mga kalahok. May nagbasa ng mga nilalaman. Ang nakagaganyak na plaza ay biglang tumahimik salamat sa liham. Ang mga kalahok ay mayroong lahat ng uri ng mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay napupuot, ang ilan ay tahimik, at ang ilan ay hindi inilipat. Karamihan sa kanila ay may puot sa kanilang mga mukha. Iyon ay dahil ang karamihan sa mga mandirigma ay may mga regular na mandirigma. Ang mga ito ay dumi sa mata ng mga mandirigma sa rurok. Kapag sila ay walang silbi, sila ay ganap na hindi pinansin. Kapag ginagamit sila, kung gayon ang mga mandirigma sa rurok ay manipulahin ang mga ito subalit nais nila. Tiningnan ni Ronan ang mga ekspresyon ng lahat at sinisiksik bago niya sinabi ng malakas, ang aking nakatatandang alagad ay isang mas mataas na average na mandirigma at isang mataas na ranggo sa iyon. Nang sabihin niya iyon, ang mga tumahimik, pinalawak ang kanilang mga mata. Ang patay na alagad ni Ronan ay talagang isang taong lubos na nireranggo sa itaas na average na mandirigma. Iyon ay naging sanhi ng pag-aalsa ng plaza. Ang mga nanatiling tahimik ay nagawa lamang ito dahil sa pakiramdam nila ay wala itong kinalaman sa kanila. Marami silang tiwala sa kanilang sarili, pakiramdam na hindi sila aatake dahil nasa average sila. Gayunpaman, ang mga salita ni Ronan ay nagdulot sa kanila na parang nasa panganib sila. Ang mga mandirigma sa rurok ay nagsisimula sa pag-atake sa itaas average na mga mandirigma. Pinaplano ba nila ang laban sa lahat? Ang isang makatuwirang bihasang mandirigma ay sumimangot at sinabing, Ronan, maaari mo bang manampa na hindi ka nagsisinungaling? Kabanata 4142. Mataas ang ulo ni Ronan habang sinabi niya ng malakas ang lahat, sumusumpa ako na hindi ako nagsisinungaling. Marami sa iyo ang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanyang mga manggas. Tulad ng sinabi niya na, ang ekspresyon ni Ronan ay puno ng galit. Pinapikit niya ang kanyang ngipin. Ang kanyang alagad ng nakatatanda ay medyo malapit sa kanya, kaya hindi niya inaasahan na mamatay ang lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit galit na galit si Ronan. Palagi siyang tumitingin sa mga mandirigma sa rurok pa, sa sandaling iyon, naiwan lamang siya na may puot sa kanila. Gusto niyang patayin ang mga ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Bumantong hininga si Zubok at itinaas ang kanyang tinig, ang mga mandirigma sa rurok ay palaging tinitingnan ang sinumang hindi kasing kasanayan sa kanila.
Sa palagay mo ba ay mag-abala pa sila sa mga nasa itaas na average na mandirigma? Sa kanilang mga mata, maaari nilang patayin ang anuman sa itaas average na mga mandirigma hanggat nakikinabang ito sa kanila. Panipi. Bigla, ang plaza ay ganap na tahimik. Ang bawat tao ay may madilim na hitsura sa kanilang mga mukha, at may mga hitsura ng takot sa ilan sa kanila. Baliw ba sila? Hindi talaga sila nag-aalala na magtutulungan tayo laban sa kanila. Sa oras na ito, talagang gumagawa sila ng isang kaaway sa lahat na hindi mandirigma sa Rurok. Anuman, marahil ay hindi sila nagmamalasakit. Nakikita lamang nila ang iba pang mga mandirigma bilang dumi. Sa una, pinatay nila ang napakaraming regular na mandirigma upang buksan lamang ang nagliliwanag na bulwagan, ngunit walang nangyari sa kanila sa huli. Iyon ang dahilan kung bakit nakuha nila ito walang takot. Panipi. Ano ang mga eskarlate na kristal ng dugo? Sila ba ay may hamon sa Radiant Hall? Wala akong alam. Wala ka bang alam? Matapos ang mga bakura ng pagsasanay, ang mga hamon na nakukuha namin ay hindi na maayos. Panipi. Bakit nila ito ginagawa? Bakit hindi nila pinapayagan ang higit sa average na mga mandirigma? Talagang bobo ka. Hindi mo ba maintindihan ang isang bagay na simple? Bakit nila ito ginagawa? Siyempre, ito ay para sa mga puntos. Frantically pagtitipon lang sila. Ang plaza ay muling tahimik. Ibinaba ni Pharaoh ang kanyang ulo. Walang paraan na may pagtanggol niya si Seymour sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, ang karamihan sa mga mandirigma ay kinasusuklaman ang mga mandirigma sa Rurok pagkatapos ng kanilang nagawa. Ang liham na iyon mula pa noong una ay itinulak ang puot sa Rurok nito. Hinabol ni Pharaoh ang kanyang mga labi at umikot. Gayunpaman, tumanggi si Ronan na pakawalan siya ng ganyan. Kinutya ni Ronan habang naglalakad siya patungong Pharaoh, itinulak ang liham sa harap niya, si Seymour ang iyong kapwa alagad. Siya ay isa sa mga pinuno sa battlefield ng Toman. Sa ngayon ay talagang inaasahan sa kanya. Sumimangot si Pharaoh habang nanatiling tahimik. Kinutya ni Ronan at sinabing, ito ay isang pinigilan na lugar, kaya wala akong magagawa sa iyo, ngunit dapat mong tandaan ito. Ang sino mang nakatayo sa tabi ni Seymour mula ngayon ay magiging aking kaaway. Hindi ko hahayaan ang alinman sa iyo. Panipi. Tumalikod si Ronan upang harapin ang karamihan, patuloy kaming sinamantala at pinatay ng mga ito dahil hindi kami sapat na walang awa. Kung hindi tayo tumitig at magtulungan, alinman sa atin. Mamatay muli sa kanilang mga kamay. Panahon na upang magtulungan at gawin silang magbayad ng presyo. Panipi. Kabanata 4143. May nagsabi sa isang nanginginig na tinig, sinubukan naming magtulungan bago, ngunit laging nabigo ito sa ilang kadahilanan o sa iba pa. Tumango si Ronan, ang oras na ito ay magkakaiba. Hanggat tandaan nating lahat na tayo ang mamamatay kung hindi sila, kung gayon ang mga bagay ay hindi mag-usok sa wakas. Hindi ko sinusubukan na tawagan ang lahat sa mga armas. Sinusubukan ko lang nagisingin kayong lahat hanggang sa katotohanan. Kapag iniwan mo ang lugar na ito, ikalat ang balita. Kahit na walang nangunguna sa paggalaw, lahat ay magtutulungan pa rin ang wakas. Panipi. Binuksan ni Jack ang kanyang mga mata sa sandaling iyon at nangyari nang makita ang emosyonal na hitsura ni Ronan. Nagtaas siya ng kilay at walang sinabi. Si Lorraine ay inilipat ni Ronan, at ang kanyang puso ay tumitibok. Jack, ito ay naiiba sa oras na ito. Ang mga taong ito ay nasaktan pa sa itaas na average na mandirigma sa kanilang pagpatay sa Wontan. Maliban sa kanilang mga subordinate, ang bawat iba pang mandirigma ay kinamumuhian sila ngayon. Sa oras na ito, ang bawat isa ay may ibang kaisipan. Ito ay isang bagay na mabuhay ngayon. Tumango si Jack at mahinahon niyang sinabi, posible. Sa huli, kailangan nating obserbahan upang makita kung ano ang mangyayari. Hindi ako makagawa ng anumang mga paghuhusga ngayon. Sa sandaling iyon, nagbago ang bilang sa scroll. Biglang tumangala si Jack sa scroll sa hangin. May biglang isang ilaw na ginto sa tabi ng mga salitang katangian ng yelo. Ang ilaw ng ginto ay dahan-daang pinatibay, at nabuo ang mga salitang Kaitenjian ng tubig. Itinaas ni Jack ang isang kilay at biglang tumayo. Sa gitna ng plaza, nagsimulang mag-distort muli ang puwang. Ang isang hindi malinaw na figure ay lumitaw sa harap ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang figure ay maaaring makita sa wakas. Ang isang lalaki na may asul na damit ay lumitaw sa harap ng lahat. Ang bilang sa scroll ay nagbago muli, mula sa 115 hanggang 116. Belkan. Ikaw. Ito ay dapat maging kapalaran. Ang huling oras na nakilala namin ay 1 buwan na ang nakakaraan. Ang isang tao na may malaking balbas ay sinabi sa bagong dating. Tiningnan ni Belkan Reese ang lalaki na may malaking balbas at pinakawalan din ng isang nagulat na ngiti. Naglakad siya papunta sa lalaki at tinapik ang lalaki sa balikat, Leeds.
Ito ka, naranasan ko ang apat na mga hamon at hindi ko nakita ang isang solong tao na kilala ko. Sa wakas ay nakakita ako ng isang pamilyar na mukha. Ang lalaki na tinawag na Lids ay nagkaroon ng napakasayang pagtingin sa kanyang mukha. Ang bawat tao na pumasok sa Radiant Hall ay ipapadala sa magkahiwalay na mga lokasyon. Ang pagkilala sa isang pamilyar ay lahat hanggang sa swerte. Si Jack ay nakapagdala lamang ng Lorraine salamat sa blanco na token. Kung wala iyon, ang dalawa sa kanila ay hiwalay na. Siya ay natural na hindi binibigyang pansin ang dalawang iyon. Nakatulog ang kanyang mga mata sa scroll at pinagmamasdan ang katangian ng tubig. Umupo si Zubak sa tabi ni Lorraine sa buong oras at hindi kapani-pani walang nababato. Wala siyang masamang hangarin. Nang makita niya ang titig ni Jack, tumawa siya at sinabing, nang makarating ako rito, ang scroll ay mayroon lamang mga salitang metal na katangian. Habang parami ng parami ang pumasok, ang scroll ay may higit na mga katangian na nakasulat. Ang mga mata ni Jack ay naiilawan sa mga salitang iyon, at iba't ibang mga saloobin na nilalaro sa kanyang ulo. Itinaas ni Zubak ang isang kilay, alam kung ano ang iniisip ni Jack mula sa ekspresyon ni Jack. Ngumiti si Zubak at sinabing, alam ko kung ano ang iniisip mo, ngunit sinubukan na namin ang mga pamamaraan na iyon. Naisip din ng iba kung ano ang iniisip mo rin, ngunit walang silbi ito sa huli. Kabanata 4144. Sumimangot si Jack nang lumingon siya upang tumingin kay Zubak, ano ang sinubukan mo lahat? Bumantong hininga si Zubak. Pakiramdam niya ay si Jack ay hindi kapani-pani walang matigas ang ulo. Gayunpaman, si Zubak ay palaging isang taong mayaman. Hindi niya pinaglaruan si Jack, at matiyagang nagpatuloy, ako ay may katangian ng metal. Upang subukan kung magkakaroon ng epekto kung ang dalawang magkakaibang mga katangian ay nag-clash, sinalakay ko kasama ang isang mandirigma na katangian ng kahoy, ngunit ito ay ganap na walang silbi. Tulad ng dati, mayroong ilang mga ripple sa hadlang ngunit walang nangyari. Panipi. Sumimangot si Jack at nagpatuloy, mayroon bang pagkakaiba sa mga ripples kung ang isang tao ay umaatake o dalawa? Umiling-iling si Zubak, walang pagkakaiba. Tulad ng sinabi niya na, mayroong isang sliver ng pagkabigo sa tono ni Zubak. Hindi niya alam kung kailan niya maiiwan ang lugar. Bakit napakahirap ng hamon na ito? Nararamdaman kong imposible na iwanan ang lugar na ito. Sumimangot si Jack habang nakatingin muli sa scroll. Ang mga naunang argumento ay tumigil, at lahat ay malalim sa mga talakayan muli. Kahit na hindi nila makita ang anumang pag-asa, walang sino mang handang sumuko sa pag-iisip tungkol dito. Magagawa lamang nilang iwanan ang lugar na ito kung sinira nila ang porma sayon. Lahat ng tao ay mayroon ng isang tiyak na halaga ng mga puntos. Hindi nila nais na matrap dito magpakailanman nang hindi may palitan ang mga puntong iyon para sa mga kayamanan. Walang mali sa pag-iisip tungkol dito, ngunit baka iniisip mo ito sa maling paraan, mahinahon na sabi ni Jack. Napakagaan ang kanyang tono na parang nakikipag-usap siya sa kanyang sarili. Si Zubak ay napakalapit kay Jack, kaya pinamamahalaang niyang marinig ang lahat. Itinaas ni Zubak ang isang kilay at naramdaman na talagang nai-motivation si Jack. Gayunpaman, mahirap panatilihin ang pagganyak sa isang lugar na tulad nito. Matapos mabaygo ng labis, nawala si Zubak sa lahat ng kanyang pagganyak habang sinimulan niyang tanggapin ang katotohanan. Sa pag-iisip nito, huminga ng malalim si Zubak at tumingin sa hangin, nagtataka ako kung gaano katagal aabutin bago ko maiiwan ang lugar na ito. Nakakainis ang lugar na ito. Matapos niyang sabihin iyon, biglang tumingin si Jack kay Zubak, subukan natin ulit ito. Si Zubak ay nakuha, subukan kung ano. Gusto mo bang salakayin ang lilang hadlang? Umiling-iling si Jack, naiintindihan mo na ang mga bagay na mali. Huwag gamitin ang iyong pamamaraan upang atake, subukan ang iba pa. Ang mga labi ni Zubak ay umiikot. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa pagkawala ng mga salita. Para bang hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi ni Jack. Pag-atake ng walang anumang mga pamamaraan. Dapat ba niyang patakbuhin ito kasama ang kanyang pisikal na katawan tulad ng dati? Si Zubak ay nanginginig ang kanyang ulo ng masigla, huminahon, sinubukan ko na rin. Walang pagkakaiba sa pagitan ng paggawa nito sa isang tao o nag-iisa. Gagawin lamang nitong dalawa ang mga idiots. Pag-iisip lamang tungkol sa isang eksena na tulad ng naibigay na walang pagsasalita si Zubak. Tiyak na tatawanan siya kung ginawa niya iyon. Kabanata 4145. Sumimangot si Lorraine, gagawin ko ito kung hindi siya pumayag. Wala akong pakialam kung paano nila ako hahatulan hanggat kapaki-pakinabang ito. Hindi maintindihan ni Lorraine kung bakit ayaw ni Jack na gamitin siya dahil perpektong handa siya. Sa halip, tinanong ni Jack si Zubak. Hindi niya pa kilala si Zubak na iyon, ngunit tinanong pa rin niya si Zubak. Lumingon si Jack upang tumingin kay Lorraine at umiling-iling, magagawa mo ito mamaya.
Gusto ko lang subukan ang isang bagay, kaya kailangan ko ang dalawa upang makatulong. Tumango si Lorraine at wala nang sinabi. Nang marinig iyon ni Zubek, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang taong iyon ba ay sadyang nakalimutan ang lahat ng sinabi niya? Tinanggihan na niya ito ngayon. Malapit na siyang tumanggi muli nang magsalita si Jack, hindi ko sinusubukan na gumamit ng matapang na puwersa upang masira ang porma sayon. Sumimangot si Zubek. Kung hindi siya gumamit ng matapang na puwersa o ang kanyang mga pamamaraan, kung ano ang gagawin niya. Naguguluhan si Zubek. Gamitin lamang ang iyong dalisay na katangian sa pag-atake. Ipatawag ang kapangyarihan ng iyong katangian upang salakayin ang pagbuo. Dapat itong maging kapaki-pakinabang, dahan-daang sinabi ni Jack. Isang pag-atake ng katangian. Pinalawak ni Zubek ang kanyang bibig. Ang iba't ibang mga emosyon ay naglaro sa kanyang mga mata sa loob ng mahabang panahon bago niya sinabi, bakit hindi ko naisip iyon? Ang bawat pamamaraan ay may sariling mga katangian. Habang nagsasanay sila sa kanilang mga pamamaraan, nagsasanay sila sa kanilang mga katangian. Ang isang pag-atake ng katangian na tinukoy sa isang pag-atake na may katangian lamang. Ito ay wala kahit saan malapit sa isang makapangyarihan bilang isang pamamaraan, ngunit ang mga makapangyarihang pamamaraan ay walang silbi sa isang lugar na tulad nito. Itinuro ni Jack sa napakalaking scroll, ang scroll ay may mga katangian lamang na nakasulat, at hindi ang mga pamamaraan. Ang pangalan ng porma sayon ay makabuluhan din. Pag-isipan lamang ang tungkol sa pagbuo ng trap ng pangalan, pagkatapos ay isipin kung ano ang hinihiling ko sa iyo. Panipi. Mabilis na dumaloy ang mga saloobin ni Zubek habang naisip niya ang sinabi ni Jack. Tama si Jack. Ang mga scroll ay mayroon lamang mga katangian na isinulat, at ang pagbuo ay mayroon ding salitang katangian. Ang pag-iisip tungkol dito, ang paglabag sa pagbuo ay marahil ay may kinalaman sa mga katangian. Ang mga mata ni Zubek ay naiilawan bago siya tumango ng masigla, tama ka. Bakit hindi ko naisip ang tungkol doon? Matagal na siyang naroroon, kaya't hinawakan niya ang kaunting pag-asa na iyon at tumanggi na palayain. Naramdaman niya ang kanyang espiritu na naghahari habang hinawakan niya ang braso ni Jack, subukan natin ito ngayon. Tumango si Jack. Ang dalawa sa kanila ay sumalakay ng magkasama. Ang enerhiya ng kulay abo ay nakapaligid sa mga daliri ni Jack, na kumakatawan sa katangian ng kaluluwa. Samantala, ang mga kamay ni Zubek ay may gintong ilaw na kumakatawan sa katangian ng metal. Ang mga paggalaw ay napansin ng lahat. Tumalikod sila upang tumingin. Ang ilan sa kanila ay may pag-asa sa kanilang mga mata, ngunit ang karamihan sa kanila ay tumingin sa libangan, ang dalawa sa kanila ay hindi pa rin sumusuko. Mabuti. Itigil ang pangungutya sa kanila. Lahat ng nakulong dito. Dapat nating subukan ang lahat. Paano kung magtagumpay sila? Tumigil sa pagsubok na maging snide. Nais mo bang matrap dito magpakailanman? Tama iyon. Huwag kang ma-demotivate. Isipin mo lang ito. Kung hindi natin malalaman kung paano natin masisira ang porma sayon, pagkatapos ay makulong tayo dito magpakailanman. Pupunta pa rin tayo matapos na magsara ang Radiant Hall. Kung hindi pa rin tayo makalabas pagkatapos magsara ang pag-ikot ng mundo, kung gayon ano ang maghihintay sa atin. Panipi. Kabanata 4146. Halos nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng sinabi iyon. Tama ang taong iyon. Kung hindi sila nakakita ng isang paraan upang masira ang porma sayon, maaari silang matrap doon hanggang sa mamatay sila. Novel drama. Iyon ay isang kapalaran na mas masahol kaysa sa kamatayan. Mapipilitin silang maghintay lamang ng walang pag-asa maliban sa kamatayan. Ito ay isang bagay na hindi nila nais na maranasan. Hindi ko gusto iyon. Mas mainam na bigyan lamang ang aking sarili ng isang mabilis na kamatayan kaysa sa ganap na matrap dito hanggang sa mamatay ako. Lahat ay biglang nasa mas mabibigat na kalagayan. Ang lahat ng mga salitang iyon ng pangungutya mula sa naunang ganap na nawala. Ang mga pag-atake mula sa dalawang tao ay nag-clash laban sa lilang hadlang ng sabay. Ang lila na hadlang ay muling nag-ripples, ngunit maliban sa mga ripples, wala nang nangyari. Makalipas ang ilang sandali ang hadlang ay bumalik sa orihinal na estado nito. Nang makita niya iyon, hindi na manatiling kalmado si Zubek. Kinuha niya ang kanyang sariling buhok tulad ng sinabi niya, paano pa ito magiging ganyan? Malinaw na. Hindi niya maipagpatuloy ang kanyang sarili. Ang pag-asa na naunan niya ay ganap na nasira. Pakiramdam niya ay malapit na siyang mabaliw. Sumimangot si Jack habang tinitigan niya ang lila na hadlang, mali ulit ito. Maaari ba akong magkamali? Nanginginig ang mga labi ni Lorraine, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagtataka siya kung dapat ba siyang mag-aliw kay Jack. Gayunpaman, si Jack ay isang tao na hindi nangangailangan ng pag-aliw. Sa halip na si Jack, siya ang nangangailangan ng pag-aliw. Pagkatapos ng lahat, natrap din siya doon.
Naglakad si Jack ng 2 hakbang pasulong habang siya ay tumingin mismo sa lila na hadlang. Ang kanyang buong focus ay sa hadlang, at ganap na hindi niya pinansin ang lahat sa sandaling iyon. Ang tanging bagay sa kanyang isipan at sa kanyang mga mata ay ang lilang hadlang. Maaari ba siyang magkamali? Mali ba ang kanyang pamamaraan? Iba't ibang mga saloobin ang sumigaw sa kanyang isipan. Siya ay nagbulong sa kanyang sarili, maaari ba itong mga ilangan ng lahat ng mga katangian? Lumingon siya muli kay Zubak. Sa sandaling iyon, si Zubak ay may hitsura ng kumpletong pagkatalo sa kanyang mga mata. Mukhang nawala lang ang buong pamilya niya. Bumantong hininga si Jack habang sinabi niya, ano ang paggamit nito kung nawalan ka lang ng pag-asa? Wala kang magagawa maliban sa pagpaparamdam sa iyong sarili. Hindi ka makalabas kahit na mabaliw ka lang. Itapon mo lang ang mga saloobin na iyon sa ngayon. Maaari kang mahulog muli sa kawalan ng pag-asa kung wala ng ibang gumagana. Panipi. Nanginginig ang mga labi ni Zubak habang tinitingnan niya si Jack sa sobrang galit. Nagtataka siya kung si Jack ay napaka-mental na pinagsama o kung si Jack ay kalmado lamang sa isang nakakatakot na degree. Ang mga salitang iyon ay naramdaman tulad ng pangungutya sa kanyang mga tainga. Kailangan ba niyang pumili ng tamang oras para sa kawalan ng pag-asa? Gayunpaman, malinaw na hindi nais ni Jack na mag-aksaya ng anumang oras. Si Jack ay mahinahon na nagpatuloy, tingnan natin kung maaari nating i-fuse ang ating mga katangian bago natin salakayin ang hadlang. Ang mga mata ni Zubak ay naiilawan muli ng pag-asa, ngunit ang pag-asa ay hindi nagtagal para sa matagal na bago siya sinaktan sa susunod na suntok ng pagkatalo, fuse sila. Paano natin ito gagawin? Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa 2 katangian na pinagsama upang makabuo ng isang pag-atake sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, ang 2 katangian ay kailangang magmula sa 2 magkakaibang tao, at ang mga katangian ay lalaban sa bawat isa at tanggihan ang bawat isa. Hindi sila maaaring i-fuse. Paano natin ito isinasagawa? Pinalawak ni Zubak ang kanyang mga mata at nagtanong ng may pagkalito. Kabanata 4147. Malamig na ipinaliwanag ni Jack, sa halip na tanungin mo ako, dapat lang nating subukan ito. Kung hindi tayo maaaring magtagumpay, pagkatapos ay malalaman natin ang iba pa. Ang mga salitang iyon ay sapat na upang aliwin ang Zubak. Tumanggaw si Zubak bago siya nagsimulang ipatawag muli ang kanyang katangian. Ang kulay abo na enerhiya at gintong enerhiya ay nagsimula upang lumapit at mas malapit sa hangin. Ang 2 energies ay lumapit sa bawat isa sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang 2 energies ay humipo, at ang gintong enerhiya ay nagsimulang maghalo sa kulay abo na enerhiya. Pinalawak nilang dalawa ang kanilang mga mata. Maaari ba talaga silang mag-fuse? Bago ang sino man ay maaaring magalak, agad na sumabog ang gintong enerhiya. Kahit na ang pagsabog ay hindi nakakasama sa kanilang dalawa, nangangahulugan pa rin na sila ay nabigo, at ang 2 energies ay hindi maaaring isama. Umiling-iling si Zubak sa isang walang pag-asa na paraan, mukhang ito ay isang pagkabigo din. Tahimik na tiningnan ni Jack kung saan nangyari ang pagsabog. Sa sandaling iyon, ang 2 energies ay nagkalat na, at ang pagsabog ay wala na. Para bang walang nangyari. Si Jack ay tahimik sa loob ng mahabang panahon bago niya sinabi, tiyak na posible ito. Hindi namin ito kontrolado ng maayos. Ang 2 energies ay malinaw na nagsimulang mag-fuse sa una. Tiningnan ni Zubak ang same time na ekspresyon ni Jack bago niya naisip ang lahat ng nangyari. Pakiramdam niya ay hindi siya kapani-pani walang nalilito, at hindi niya maisip ang lahat. Gayunpaman, nagpasya siyang IP ng kanyang pananampalataya kay Jack. Si Jack ay tahimik sa loob ng mahabang panahon, ang katangian ng metal na mayroon ka ay nasa ibang antas ng lakas mula sa katangian ng aking kaluluwa. Walang balanse dahil ang mga kapangyarihan ay hindi pantay. Iyon ay kung paano nangyari ang pagsabog. Sumimangot si Zubak at naisip ito ng ilang sandali bago sumang-ayon. Mas maaga, naramdaman niya na si Jack ay may malalim na kasanayan sa katangian ng kaluluwa. Ang kapangyarihan ng kaluluwa na iyon ay mas malakas kaysa sa kanyang katangian ng metal. Sa kakulangan ng balanse, imposibleng mapanatili ang isang balanse. Huminga ng malalim si Zubak, subukan natin ulit. Sa oras na ito, sisiguraduhin kong ipatawag ang mas maraming katangian ng metal hanggat maaari, at kailangan mong bawasan ang iyong kapangyarihan. Tumanggaw si Jack, at sinimulan nilang subukang muli ang kanilang mga kapangyarihan. Sa oras na ito, ang 2 sa kanila ay ganap na nakatuon, at ang enerhiya na kinokontrol nila ay dahan-daang pinagsama. Ang isang bangay ang resulta ng sumusunod na eksperimento. Ang energies ay nabigo na muling magsama, ngunit walang pagkabigo sa kanilang mga mata. Sa halip, sila ay hindi kapani-pani walang nasasabik. Ang kabiguan ay dahil ang 2 sa kanila ay hindi makontrol ang sapat na enerhiya. Kailangan nila ng mas maraming kimika sa bawat isa upang makontrol ang mga katangian na dumaloy.
Hindi ito ang pamamaraan ay hindi maaaring gumana. Mas maaga, higit na nag-fuse sila kaysa sa dati. Kung ang unang pagkakataon ay may 10% na pag-unlad, kung gayon ang pangalawang pagkakataon ay 20. Natagpuan ng dalawa ang isang posibleng kita ng pag-atake at itinapon muli ang kanilang sarili sa iba't ibang mga pagsubok. Nasayang sila ng 2 oras bago nila ma-fuse ang kanilang lakas. Kapag napuno ang dalawang energies, ang ilaw ay naging isang madilim na gintong kulay. Ito ay tulad ng isang kulay abo na shroud ay inilagay sa kalangitan. Ang dalawa sa kanila ay nagpalitan ng isang pagtingin sa bawat isa bago sila tumango sa bawat isa. Pagkatapos, nagsimula silang singilin ng diretso para sa lila na hadlang. May mga ripple sa hadlang muli, ngunit ang dalawa sa kanila ay huminga habang patuloy silang pinagmamasdan, kahit na hindi ng ahas na kumurap. Matapos lumabas ang mga ripples, ilang sandali para bumalik ang kalmado. Hindi lamang sina Jack at Zubok ang nakakita sa lahat ng ito. Ang lahat na interesado ay nakakita rin ng lahat. Ang lahat na nakakita ng paningin ay hindi kapani-paniwalang nagulat. Halos tumayo sila ng sabay-sabay habang mabilis silang lumakad papunta kay Jack. Kabanata 4148. Iba ito. Ito ay naiiba mula sa dati. O aking Diyos, may kakaiba sa ibang bagay. May sumigaw. Kahit na ang lila na hadlang ay nagdulot lamang ng mga ripples bago bumalik sa orihinal na estado nito, naiiba pa rin ang oras na ito. Bago ito, ang mga ripples ay tumagal lamang ng ilang sandali. Sa oras na ito, gumawa ito ng higit pang mga ripples kaysa sa dati, at tumagal din ito ng mas mahaba. Ngayon, wala nang nag-alinlangan kay Jack. Halos lahat ay nagmamadali. Ang mga resulta na iyon ay karaniwang ang pinakamalaking pag-unlad sa nakaraang 5 araw. Bago ito, walang nangyari kahit na sinubukan nila. Paano mo ito ginawa? Ang dalawa sa iyo ay nagsisikap na gumawa ng isang bagay ng matagal. Gaano ka-eksaktong sanhi ng napakaraming ripple sa lila na hadlang? Lahat ng tao doon ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwala. Matagal na nilang tiningnan ito at sinubukan ang maraming bagay, ngunit walang nangyari sa huli. Wala nang pag-asa. Iyon ang dahilan kung bakit nadama ng lahat na natalo. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga taong iyon ay pinaglaruan ng lahat na nagsisikap din. Karaniwan, si Jack ay hindi kailanman nag-abala sa pagsagot sa mga tanong na iyon. Gayunpaman, naiiba ang sitwasyong ito. Hindi niya masisira ang pagbuo ng nag-iisa. Kailangan niya ng tulong ng lahat upang masira ang pagbuo. Mitigang sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat. Kapag narinig nila ito, mayroon silang hitsura ng kaguluhan sa kanilang mga mukha. Kaya ang susi ay ang hadlang ay magiging reaksyon lamang sa enerhiya na pinagsama ng maraming mga katangian. Bigla, ang ilan sa kanila ay sabik na subukan. Sa pagtingin sa kung gaano nasasabik ang lahat, itinaas muli ni Jack ang kanyang tinig, kailangan nating maging hindi kapani-paniwalang pasyente kasama nito. Ang mga katangian ng fusing ay nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap, at palagi kang mabibigo. Lahat, mangyaring maging mapagpasensya. Tanging tayo lamang magagawang masira. Panipi. Ang lahat ay tumango ng masigla, nakikita ang mga salita ni Jack bilang ebanghelyo. Matapos matrap sa loob ng maraming araw at dumaan sa napakaraming nabigo na mga pagtatangka, lahat sila ay nasa sobrang sakit. Natatakot silang lahat para sa hinaharap at nag-aalala na magtatapos sila sa pagkawala ng kanilang buhay doon. Sa wakas ay nakakuha sila ng kaunting pag-asa, kaya natural na makikita nila ang taong nag-alok ng pag-asa na iyon bilang kanilang pinuno. Ang mga salita ni Jack ay napaka-epektibo sa puntong ito. Walang nagtanong sa kanya. Maging si Pharaoh, na tila antagonistic kanina, ay tumango kasama ang lahat. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang subukan na i-fuse ang kanilang mga katangian sa mga nasa likuran nila. Sa una, maraming mga pagkabigo. Dahan-dahan, sinimulan nilang masanay ito, at nagsimulang tumaas ang kanilang tagumpay. Ang pangunahing punto ng pagbuo ng trap ng katangian ay mga katangian. Dapat nating itoon iyon. Kailangan natin ang lahat na magkasama ang kanilang mga katangian. Tanging makakasira tayo. Ang mga salitang iyon ay pinapansin ang pagnanasa sa mga puso ng lahat. Ang isang pulutong ng mga tao na kailangan upang i-fuse ang kanilang mga katangian ng magkasama, kaya alam nila na ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap at nadumaan sila sa maraming mga pagkabigo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, walang nagmamalasakit kung gaano karaming beses silang nabigo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang lahat ng mga ito ay may pag-asa. Hanggat mayroon silang pag-asa, wala silang pakialam sa ilang mga pagkabigo. Kung minsan ay hindi sapat, kung gayon gagawin nila ito ng 2 beses. Kung ang 2 beses ay hindi sapat, pagkatapos ay 3 beses. Ang plaza ay ganap na nakagaganyak habang sinimulan nilang i-fuse ang kanilang energies ng paulit-ulit. Sinimulan ng lahat na kalimutan kung gaano sila nabigo.
Malinaw nilang tandaan na mga 2 araw na ang lumipas bago nila mapapanatili ang isang balanse. Ang mga katangian ng lahat ay natipon ng magkasama sa isang puting ilaw. Sumimangot si Jack. Alinman sa pagkabigo o tagumpay ay malapit ng maliwanag. Kung nabigo silang masira ang forma sayon kahit na sa ito, kahit na hindi niya alam kung ano ang kailangan nilang gawin pagkatapos nito. Kabanata 4149. Makinig sa aking mga order at pag-atake ng magkasama. Ang malinaw na tinig ni Jack ay maaaring marinig kahit saan. May malakas na pagsabog. Kasunod nito, sinimulan ng lahat na marinig ang pag-crack. Pagkatapos nito, ang lila na hadlang ay nagsimulang mag-crumble pulgada ng pulgada. Ang isang alon ng pagbaluktot ay nagsimulang lunukan ang lahat doon. Pinalawak ni Jack ang kanyang mga mata. Alam niya na nagtagumpay sila. Ang porma sayo ng bitag na katangian ay sa wakas ay nasira. Agad na isinaaktibo ni Jack ang blanco na token at isang pulang thread na lumibot sa pulso ni Lorraine. Habang nagsimula ang oras upang mabilis na mag-distort, ang lahat ay ipinadala ng sabay-sabay. Sa oras na ito, ang paglipat ay tumagal ng 2 oras. Kapag ang dalawa sa kanila ay humipo muli sa lupa, nahanap nila ang kanilang mga sarili sa isang marangyang bulwagan. 12 bilog na haligi ang humahawak sa bulwagan, at mayroong 7 yugto sa gitna ng bulwagan na may makulay na mga kahon sa kanila. Mayroong hindi bababa sa 300 tao sa bulwagan. Ang pagdating ni Jack at Lorraine ay hindi nakakaakit ng anumang pansin. Ang mga tao ay regular na ipinadala. Si Jack ay hindi nagmadali upang maunawaan ang sitwasyon. Sa halip, hinailan niya si Lorraine sa gilid. Tinapik ni Lorraine ang kanyang dibdib at huminga ng hininga, akala ko na makulong ako sa porma sayon magpakailanman. Nawala ko ang lahat ng pag-asa sa unang pagkakataon na nabigo ka. Si Jack ay tulad ng isang haligi ng pag-asa para kay Lorraine. Nang sinubukan ni Jack at Zubot na i-fuse ang kanilang mga lakas sa una, nabigo sila kahit na tumagal para sa isang solong segundo bago sumabog ang enerhiya. Sa pagtingin nito, walang sinabi si Lorraine, ngunit labis siyang nabigo. Noon lamang niya napagtanto na hindi lamang siya mas mahina sa pisikal kaysa kay Jack, ngunit sa kaisipan din. Ang katahimikan at katalinuhan ni Jack ay hindi isang bagay na magagawa niya. Hindi ka pa ba nawalan ng pag-asa dati? Matapat ang tanong ni Lorraine. Gusto niyang malaman ang matapat na saloobin ni Jack. Maaari bang maging kalmado si Jack habang siya ay kumilos? Tumanggaw si Jack, hindi ko hahayaan ang aking sarili na mawalan ng pag-asa. Kung talagang sumuko ako sa pag-asa, kung gayon ang kamatayan ay hindi malalayo. Sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ay umaasa na umiiral, at ang anumang pag-asa ay kailangang gaganapin. Matapos marinig iyon ni Lorraine, ang kanyang mga mata ay naiilawan, at ang kanyang paghanga kay Jack ay lumalim pa. Bakit? 27 puntos lamang ang nakakakuha sa akin ng maliit. Napakasama ba ng swerte ko? Bakit? Sinabi ng isang mabilog na lalaki sa kawalan ng pag-asa. Fatty, tanggapin mo lang ang iyong kapalaran. Ito ay sa isang lugar na sinubukan mo ang iyong swerte sa unang lugar. Ito ay natural para sa isang bagay na tulad nito na mangyari, isang taong may asul na mata na may isang panunokso na tono. Tumayo ang chubby man at sumulyap sa taong asul na mata, tumigil sa pagsubok na maging snide. Hindi mo pa ba ipinagpalit ang iyong mga kristal ng espiritu? Mag-ingat ka, maaari kang makakuha ng isang walang laman na kahon kahit na ginugol mo ang iyong buong kapalaran. Kung iyon nangyayari, pagkatapos ay nagtataka ako kung magpapatuloy ka sa pagiging sobrang snide. Panipi. Ang taong asul na mata ay nagalit sana. Sumimangot siya at tiningnan ang taong mapusok, walang kahihiyan ka. Sinusubukan mo bang hamanin ako ngayon? Kabanata 4150. Ang taong mapusok ay hindi makakatulong ngunit pers ang kanyang mga labi, green, ang iba ay maaaring matakot sa iyo, ngunit hindi ako. Hindi ba ikaw ay sinasamantala lamang na ang iyong kapwa-alagad ay isang mandirigma sa rurok? Ang minahan ay gayon din. Tingnan natin ang mas mahalaga. Panipi. Nagalit si Green nang tumitig siya sa kanang tao. Ang dalawa sa kanila ay mukhang dalawang rooster na malapit ng lumaban. Kung wala sila sa isang pinigilan na lugar, ang isang brawl ay masisira. Tumingin si Jack sa langit. Ang lugar na ito ay katulad ng plaza mula pa. Nagkaroon ng isang malaking scroll sa gitna kasama ang lahat ng mga patakaran na nakasulat din. Basahin ni Jack ang mga patakaran at agad na sumimangot. Sa aking swerte, maaari kong tapusin ang isang walang laman na kahon. Hindi ba ang lahat ng aking mga pagsisikap ay nasayang? Walang magawa si Jack. Mayroong 7 yugto sa gitna ng bulwagan, at ang lahat ng 7 yugto ay naiiba ang na-price na mga kahon ng kahoy. Ang mga kahoy na kahon ay lahat ay may iba't ibang mga kulay, at ang mga puntos na kinakailangan para sa kanila ay naiiba. Ang mas mataas na yugto ng kahon ay nasa, mas maraming mga puntos ang kinakailangan.
Gayunpaman, ang mga patakaran doon ay sinadya para sa mga maswerteng tao. Ang higit pang mga puntos na mayroon, mas mahusay ang mga kahon na nakuha nila. Gayunpaman, hindi ito isang tiyak na bagay na ang mga kahon na nakuha nila ay naglalaman ng mahalagang kayamanan. May isang pagkakataon na ang mga mamahaling kahon ay naglalaman ng mga murang kalakal. Ang lugar na pinatatakbo batay sa swerte. Gayunpaman, ang mga kahon na nagkakahalaga ng higit pang mga puntos ay may isang hindi kapani-paniwalang mataas na pagkakataon na magkaroon ng napakahalagang kayamanan. Sa huli, kung ang kahoy na kahon ay may mga kayamanan o basurahan ay lahat hanggang sa swerte. Nang makita niya ang mga patakaran na iyon, pinalawak ni Lorraine ang kanyang bibig at walang sinabi sa mahabang panahon. Lumingon siya upang tumingin kay Jack, ngayon ang pagkakataon kong baguhin ang aking kapalaran. Tumango si Jack na may ngiti. Hindi niya inakala na siya ay maswerteng iyon, ngunit sa mga resulta sa White Abyss, naramdaman niya na si Lorraine ay marahil ay maswerte kaysa sa kanya. Huminga ng malalim si Lorraine, akala ko na ang pagkakataon na baguhin ang aking kapalaran sa Radiant Hall ay isang pakikipagsapalaran lamang, hindi ako makapaniwala na mayroon talaga. Ang higit na naisip ni Lorraine tungkol dito, mas emosyonal na nakuha niya. Naisip niya na walang magiging paraan na susundin niya ang mga yapik ni Jack sa kanyang buhay, ngunit ang pagkakataon ay sa wakas ay dumating. Nasa harap siya. Sobrang emosyonal na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Lumingon si Jack upang tumingin sa lahat doon at natagpuan na ang karamihan sa mga regular na mandirigma doon ay may parehong ekspresyon tulad ng Lorraine. Ang mga lugar tulad ng mga ito ay nakakaaliw ng mga regular na mandirigma. Ang mga mandirigma na natalento at may kasanayan ay kinuha ang lahat ng pinakamahusay na mga mapagkukunan at ang pinakamahusay na pagsasanay sa umiikot na mundo, habang ang natitira sa kanila ay itinapon kahit na malayo. Gayunpaman, ang lugar na ito, sa wakas ay nag-alok sa kanila ng isang pagkakataon upang gumawa ng para sa agwat. Hanggat nasamsam nila ang pagkakataon, mababago nila ang kanilang mga patutunguhan. Gayunpaman, ito ay lahat hanggang sa swerte. Ang mga iyon ay maswerteng maaaring baguhin ang kanilang mga fate, ngunit ang mga hindi maaaring magtapos ng wala. Matapos magtalo ang Plumpman na may green pa, nagsimula siyang makakuha ng hindi kapani-paniwalang pagkabigo. Ang 27 puntos na siya ay nakipaglaban ng husto upang makuha ang lahat ay nadulas lamang. Ang mga table toss na ito ay nagkakahalaga lamang ng 15 milyong mga kristal ng espirito sa labas ng mundo. Hindi siya makapaniwala na ang swerte niya ay napakasama. Kabanata 4151. Ang mga pamilyar sa taong taba ay nagpapagaling sa kanya, walang magagawa tungkol dito. Ito ay isang lugar kung saan ang pinakaswerte ay pinakamahalaga. Ang mga maswerteng ay maaaring lumubog sa mahusay na taas. Ang mga hindi tulad maswerte ay magtatapos sa wala. Panipi. Gayunpaman, ang nagliliwanag na bulwagan ay isang pagbubukod. Maraming mga hamon sa mundo ng pag-ikot. Ang malaking tao ay huminga ng malalim habang nagreklamo siya, akala ko ako ang magiging maswerteng, ngunit natapos ko na napakalungkot. 27 puntos. Ginugol ko ang labis na pagsisikap at halos nawala ang aking buhay para sa mga puntong iyon, ngunit ito ay lahat ay nawala ngayon. Ito ay sobrang nakakabigo. Panipi. Maaaring maunawaan ng lahat kung ano ang naramdaman niya. Kung sila ay nasa kanyang sapatos, sila ay hindi kapani-paniwalang pagkabigo din. Hindi bababa sa kalahati ng mga mandirigma doon ay hindi pa namamahala upang makaipon ng 27 puntos. Kung tatanungin silang isuko ang lahat ng kailangan nilang makakuha ng isang tableta na nagkakahalaga ng 15 milyong mga kristal ng espiritu, marahil ay linisin nila ang mga bibig ng dugo. Sa sandaling iyon, may tumawa ng malakas at sinabing, maswerte ako. Nagawa kong makakuha ng Twin Energy Pill. Sa sandaling sinabi niya na nakakaakit siya ng hitsura mula sa lahat. Ang kambal na table toss ng enerhiya ay napakahalaga. Karaniwan silang nagkakahalaga ng halos 80 milyong mga kristal ng espiritu na katumbas ng 8 piraso ng lilang ginto, na kung saan ay isang malaking halaga para sa karamihan ng mga mandirigma doon. Ang isang Twin Energy Pill na nagkakahalaga ng marami ay nakuha na may 7 puntos lamang. Ang taong iyon ay hindi kapani-paniwalang maswerteng. Ito ay Siphon, isang tao na nakilala ang maswerteng tao, ito ay talagang Siphon. Bakit siya palaging maswerteng? Ang lahat ay tila may mga reklamo tungkol kay Siphon ngunit hindi naglakas loob na ipahayag ang mga ito dahil sa takot. Nang makita niya ang mga ekspresyon ng lahat, hindi maiwasang mayusisa si Jack tungkol sa kung sino si Siphon. Tumawa si Siphon at inilagay ang Twin Energy Pill sa kanyang spatial storage, mayroon pa akong 31 puntos. Dapat akong makakuha ng mas maraming mahahalagang bagay. 31 pang puntos. Nang marinig iyon ng lahat, nagsimulang kumulo ang kanilang paninibugho. Kahit na matapos ang paggastos ng 7 puntos, mayroon pa rin siyang 31.
Nangangahulugan ito na si Siphon ay may 38 puntos bago ito. Ang katotohanan na pinamamahalaang niya upang makakuha ng maraming mga puntos ay nangangahulugang siya ay tiyak na walang ordinaryong tao. Si Jack ay mas nakakayuziso tungkol sa kung sino si Siphon. Ang labi ng taba ng tao ay tumigas habang tinitingnan niya si Siphon na may isang komplikadong ekspresyon. Tila naramdaman ni Siphon ang ekspresyon ng taba ng tao, at pinakawalan niya ang isang mahinahon ng ngiti habang sadyang nakilala niya ang titig ng taong taba. Ang ekspresyon ng taba ng tao ay nagdilim pa. Kung nagpatuloy siyang matugunan ang titig, mapapahiya lang ito. Ang taba ng tao ay nanunuya, sinasamantala mo lang si Seymour na narito. Nanlaki ang mga mata ni Jack nang marinig niya ang pangalan. Lumingon siya upang tumingin sa malaking tao, ang Seymour na tinutukoy mo ngayon lamang ang mandirigma sa rurok. Nagulat ang taba ng tao sa biglaang tanong ni Jack, ngunit sinagot pa rin niya si Jack, oo. Tama siya doon. Tinuro niya mismo hanggang sa pinakadulong-dulo. Isang tao ang nakaupo sa cross-legged sa posisyon na iyon. Para bang ang lugar na iyon ay lalo na nakahiwalay. Wala nang ibang malapit sa lugar na iyon. Para bang iniiwasan ng lahat ang lalaki. Kabanata 4152. Ang ilan ay tumingin sa mga kakaibang ekspresyon, ngunit mabilis silang lumayo. Para bang nag-aalala sila tungkol sa pagkakasala sa taong nagpapahinga doon. Lumiliko na siya ay Seymour. Hindi nakalimutan ni Jack ang tungkol sa warrior sa rurok na naging mahirap para sa kanya sa battlefield ng Toman. Mayroong ilan sa kanila, at namatay na sina Desmond at Triton sa kanyang mga kamay. Ang huling natitira ay si Seymour, na nagpapahinga doon. Tumawa si Jack habang tinitiyak niyang alalahanin kung ano ang hitsura ng taong iyon. Nasa loob sila ng isang pinigilan na lugar, kaya hindi siya maaaring atakihin kahit na gusto niya. Si Lorraine ay pumalakpak sa kanyang mga ngipin, at ang kanyang mukha ay pinilipit ng puot, kaya't si Seymour. Hindi malilimutan ni Lorraine ang nangyari sa battlefield ng Toman. Kung hindi nila ito napansin ng una at si Jack ay hindi gumawa ng isang perpektong plano, maaaring namatay sila doon. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong mandirigma sa rurok ay nagbabalak na magtulungan laban kay Jack. Kahit na si Jack ay hindi kapani-paniwalang malakas, mahirap labanan laban sa kanila dahil mayroon silang kalamangan sa numero. Ang pagharap sa tatlong mandirigma sa rurok ay magiging mahirap kahit para kay Jack. Hindi nang ahas na isipin ni Lorraine kung ano ang mangyayari. Sa wakas ay nakita ni Lorraine ang huling isa sa tatlo. Siya ay ganap na napuno ng puot sa sandaling iyon. Nang makita ng taong mataba ang kanilang mga ekspresyon, parang may mali siya. Nag-cough siya at tiningnan si Lorraine, mayroon ba kayong dalawa na may sama ng loob laban kay Seymour? Tumanggaw si Lorraine, pakiramdam na wala siyang itago. Ang mga labi ng malaking tao ay tumigas, at mayroon siyang isang hindi kapani-paniwalang hitsura sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, si Seymour ay isang mandirigma sa rurok at isa na naranggo ng mataas sa iyon. Kahit gaano mo siya kinamumuhian, hindi sa palagay ko dapat mong ipakita ito. Ang mga mandirigma na ito sa rurok ay hindi kapani-paniwala petty. Panipi. Sa sandaling napansin nila na kinamumuhian mo sila, gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang matarget ka. Tiyak na ikinalulungkot mo ito sa huli. Maraming mga tao na napupuot sa kanila, ngunit hindi marami ang maglakas loob na ipahayag ito. Kahit na ang mga iyon na nais gumawa ng isang bagay laban sa kanila ay itago ito. Panipi. Lumingon si Jack upang tumingin sa taong taba, at masasabi niya na taos-puso ang lalaki. Tumanggaw siya nang walang sinasabi. Tumanggi akong maniwala na ako ay walang kamali-mali. Pipiliin ko ang lahat tungkol dito. Kung talo ako, nasira ako. Kung manalo ako, saysabog ako. Ang isang tao sa crimson robes ay sinabi sa mga katabi niya na may mataas na ulo. Lumakad siya papunta sa ikatlong yugto at nagsimulang pumili. Sa wakas ay pumili siya ng isang kahoy na kahon na nasa gitna. Ang kahoy na kahon ay nagkakahalaga ng 28 puntos, na kung saan ang lahat ng mayroon siya. Matapos gawin ang desisyon, hindi siya nag-atubiling gamitin ang 28 puntos para sa kahoy na kahon. Ang kahoy na kahon ay nahulog sa kanyang kamay, at ang kanyang mukha ay nagsimulang mag-redden ng kaunti. Malinaw na siya ay hindi kapani-paniwalang nasa sabik. Sa kanya, ito ay isang kumpletong sugal. Medyo ilang mga mata ang nasa kanya sa sandaling iyon. Ang ilan ay nanunood ng libangan, habang ang ilan ay nagseselos. Pagkatapos ng lahat, 28 puntos ay isang bilang ng astronomia. Sa ilan sa mga mandirigma doon. Ito na, sigaw ng lalaki, pinapalakpakan ang kanyang ngipin habang binuksan niya ang kahon. Sa pamamagitan ng isang crack, ang takip ay binuksan, at ang mga insides ng kahon ay ipinahayag para makita ng lahat. May nagbulong, o aking Diyos. Ito ay walang laman. Ito ang pangalawang walang laman na kahon na nakita ko. Natigilan ng lalaki sa lugar habang tinitingnan niya ang walang laman na kahon.
Naramdaman niya ang kanyang buong katawan na nagyelo sa lugar, at ang kanyang pula na mukha ay dahan-daang nagsimulang mamatla. Ang kanyang mga labi ay nanginginig ng bahagya, at mukhang malapit na siyang makakuha ng atake sa puso. Medyo ilang mga tao ang nagsimulang tumingin sa kanya na may ibang ekspresyon. Nakatingin sila sa kanya ng may awa sa sandaling iyon. Kahit na mayroon lamang isang murang tableta sa kahon, hindi sila magiging simpatiya. Gayunpaman, ipinagpalit niya ang 28 puntos para sa isang walang laman na kahon, na itinapon ang lahat ng kanyang naunang pagsisikap. Kabanata 4153. O Diyos ko, mababaliw ako kung nasa sapatos na ako. 28 puntos. Ang mga puntong iyon ay sinubukan niya ng husto upang matapos na hindi magbubunga ng wala. Hindi ko rin matiis na tumingin sa kanya. Pinaplano ko ang pagbibiro at panunokso sa kanya ng kaunti, ngunit hindi ako masama sa paggawa ng kahit na sa puntong ito. Ang tao ay pumikit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Imposible ito, bakit nangyayari ito? Paano walang anuman? Ito ay hindi patas. Ang nagliliwanag na bulwagan ay nakikipag-away sa akin. Nababaliw ang lalaki sa sandaling iyon. Marahas niyang itinapon ang kahoy na kahon sa sahig, at kumalas ang kahon. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, at mukhang siya ay malapit nang mapunta sa isang siklab ng galit. Gumagawa siya ng labis na isang eksena, at kahit na si Seymour ay nagulat mula sa kanyang pahinga. Binuksan ni Seymour ang kanyang mga mata, at siya ay nag-sneer habang tinitingnan niya ang crazed expression ng lalaki, idiot. Sa sandaling iyon, ang isang lila na sinag ng kidlat ay biglang bumaba mula sa kalangitan, na tinamaan ang katawan ng lalaki. Ang tao ay hindi maaaring gumalaw kahit na ang kanyang balat ay ganap na nasusunog. Sa isang iglap lamang, nasunog siya sa isang malutong. Ang bangkay ng lalaki ay bumagsak mismo sa lupa. Lahat ay hamina nang makita nila ang nangyari. Maliban sa isang napakaliit na bilang ng mga tao doon, walang inaasahan ang mga patakaran na parusahan ang lalaki. Ang lalaki ay hindi inatake ang sinuman at nagtapon lamang ng isang kahon at sinira ito. Gayunpaman, siya ay pinarusahan ng mga patakaran at ganap na sinunog sa isang malutong. Medyo ilan sa mga mandirigma doon ay nadama ang kanilang mga puso na mabilis na matalo. Ang ilan sa mga mandirigma na nagpalitan ng kanilang mga kahon bago nagsimulang pasalamatan ang kanilang swerte. Kahit na hindi sila nakakuha ng anumang partikular na mahusay, hindi sila sapat na mapusok upang masira ang mga kahon. Kung sila ay walang ingat at itinapon ang kanilang mga kahon, magtatapos na sila sa parehong kapalaran. Iyon ang kinahinatnan ng pagiging walang ingat. Gayunpaman, kung ginugol ko ang napakaraming puntos para sa isang walang laman na kahon, hindi ko makontrol ang aking pag-uugali. Tama iyon. Hindi ko alam kung dapat kong tawagan ang aking sarili na maswerteng o walang kapares. Mula nang pumasok ako sa lugar na ito, nakaramdam ako ng hindi kapani-paniwalang salungat. Si Seymour ay muling isinara ang kanyang mga mata, at siya ay binigkas lamang, nararapat. Malinaw na nagulat ang taong mataba. Binuksan niya ng bahagya ang kanyang bibig, at ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago. Sobrang emosyonal niya dahil halos itapon niya rin ang kanyang kahon sa lupa. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang nagpapasalamat na hindi niya ginawa. Hindi mo rin maaaring ihagis ang iyong mga kahon sa pinigilan na lugar. Natigilan ang lalaki habang siya ay nagbubulong-bulong sa kanyang sarili. Tumingin si Lorraine at nagbuntong hininga bago niya sinabi, huwag tanungin ang mga patakaran, walang saysay pa rin. Sa sandaling nilabag mo ang mga ito, hindi mo rin kukunin ang pagkakataon na ipagtanggol ang iyong sarili. Mamatay ka lang. Biglang natagpuan ng lalaki ang kanyang sarili na walang pagsasalita. Tinapik ni Jack si Lorraine sa balikat, magsasagawa rin tayo. Nakakuha na tayo ng pag-unawa sa lahat ng bagay dito. Mayroong ilang mga bagay na dapat nating talakayin. Naturally, tinutukoy ni Jack si Seymour. Kabanata 4154. Ang mga sama ng loob sa pagitan ng dalawa sa kanila ay hindi malulutas maliban kung ang isa sa kanila ay namatay. Gayunpaman, kahit na ang pagtapon ng isang kahon sa lupa ay inanyayahan ang kamatayan, kaya walang paraan na magagawa ni Jack. Patuloy na lumakad si Jack sa 7 yugto. Sa bawat yugto, maraming mga kahon, at ang bawat isa sa mga kahon ay may mga kinakailangang puntos na nakasulat. Sinulyapan lamang ni Jack ang mga kahon sa una at pangalawang yugto bago siya tumingin sa tuktok. Maraming mga kahon sa tuktok, at ang karamihan sa kanila ay nagkakahalaga ng higit sa 60 puntos. Ang mga kahon sa ika-7 yugto ay nangangailangan ng hindi bababa sa 60 puntos. Lamang na nag-iisa lamang ang huminto sa karamihan ng mga mandirigma doon. Maaari lamang nilang tingnan ang mga kahoy na kahon sa ika-7 yugto ngunit hindi kailanman hawakan ang mga ito. Hindi man lang nag-abala si Lorraine. Nakarating lamang ang kanyang mga mata sa mga kahoy na kahon sa unang yugto.
Karamihan sa mga kahon doon ay nangangailangan lamang ng mga puntos na solong digit. Si Lorraine ay pinamamahalaang lamang na makaipon ng 6 na puntos, kaya wala siyang maraming mga pagpipilian. Gawin ang iyong mga pagpipilian dito. Babangon ako at may hitsura, sabi ni Jack. Tumango si Lorraine. Dahan daw ang lumakad si Jack sa entablado. Bago pumasok sa pagbuo ng trap ng katangian, naipon ni Jack ang 62 puntos. Sa sandaling sinira niya ang pagbuo, nagbago muli ang mga puntos ni Jack. Si Jack ang naging pangunahing puwersa sa likod ng pagsira sa pagbuo. Ang kanyang mga ideya ay kung ano ang natapos sa pagkuha ng lahat upang magsimulang magtulungan upang masira ang pagbuo. Sa huli, siya ay iginawad ng 15 puntos, at mayroon siyang kabuoang 70 puntos sa kanyang token. Sa napakaraming mga puntos, nangangahulugan ito na siya ay nasira para sa pagpili. Mula sa una hanggang ika-6 na yugto, pinili ni Jack ang anumang bagay doon. Kahit na sa ika-7 yugto, mayroon siyang luho na pinili. Mayroong napakakaunting mga kahoy na kahon na hindi maaaring palitan ni Jack dahil sa isang menor de edad na kakulangan ng mga puntos. Nakatayo sa ika-7 yugto, nagsimulang tumingin si Jack sa mga kahoy na kahon. Gayunpaman, maliban sa kulay, walang naiiba sa mga kahoy na kahon. Kahit na sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga pandama, hindi niya makita kung ano ang nasa loob ng mga kahon na iyon. Ito ay talagang bumagsak sa swerte. Si Jack ay nagpakawala ng isang ngiti. Ang Radiant Hall talaga ay isang mahiwagang lugar. Mahirap sabihin na hindi ito pinapabore ng mga malakas. Bumalik sa mga bakuran ng pagsasanay, ang mga may kasanayan ay may pinakamalaking kalamangan. Gayunpaman, sa lugar na ito, ang kalamangan ay hindi mahusay. Ang taong iyon na pinarusahan kanina ay pinamamahalaang upang makakuha ng maraming mga puntos. Malinaw na siya ay medyo malakas. Gayunpaman, nagtapos siya sa tulad ng isang kapalaran. Sumimangot si Lorraine. Siya ay may isang hindi kapani-pani walang magkasalungat na hitsura sa kanyang mukha. Ang iba pang mga kalahok sa tabi niya ay pareho. Medyo ilan sa kanila ang nagkasalungat na ang kanilang mga mukha ay mukhang baluktot. Pinaikit ni Lorraine ang kanyang mga mata at mahigpit na mahigpit ang kanyang ngipin. Sa huli, naabot niya at random na pumili ng isa. Nagpa siya siyang umasa lang sa kanyang swerte. Sa huli, walang paraan upang makita ang anumang bagay pagkatapos ng lahat. Ito ay ang lahat hanggang sa swerte, kaya walang dahilan na magkasalungat sa anumang bagay. Sige, lahat ito ay nasa ngayon. Langit, mangyaring pagpalain mo ako. Matapos niyang sabihin iyon, naabot niya at mabilis na binuksan ang isang kahoy na kahon. Binuksan ang takip, at isang lilang tableta ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang taong taba ay lumitaw sa tabi ni Lorraine sa ilang mga punto. Nang makita niya ang tableta, ang kanyang bibig ay tumigas, isang lila na enerhiya na tableta. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Lorraine habang tinitingnan niya ang lilang enerhiya na pil at medyo natigilan. Sa palagay ko ang lila na pil ng enerhiya ay nagkakahalaga ng halos 25 milyon sa labas ng mundo. Medyo maganda na. May ngumiti at sinabi. Kabanata 4155. Si Lorraine ay may ganap na maasim na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa 6 na puntos, ang nakuha niya ay isang lilang pil ng enerhiya. Nahihirapan siyang tanggapin. Kahit na nagkakahalaga ito. Isang bagay, 25 milyon pa rin ito. Ang dami ng mga kristal na espiritu ay walang silbi. Maaari na ba niyang magamit ang lahat ng kanyang swerte sa White Abyss? Ano? Bakit ka naapektuhan? 6 na puntos lamang ito. Ang pagkuha ng isang lilang enerhiya na pil ay medyo disente, ang isang tono ng pangungutya ay biglang marinig. Malamig ang mukha ni Lorraine nang lumingon siya sa taong binigkas. Alam niya na ito ay si Siphon, na pinaglaruan lamang ang taong taba kanina. Ang taong iyon ay kasama si Seymour. Mayroon siyang mga kasanayan at may likuran siya ni Seymour, kaya't nang ahas siyang gumawa ng mga bagay nang walang takot. Pinaikit ni Lorraine ang kanyang mga ngipin habang kinamumuhian niya ang mga taong ganyan. Siya ay mga mortal na kaaway kasama si Seymour pa rin, kaya wala siyang pakialam sa pagkakasala kay Seymour kahit na ginawa ng iba. Sa sandaling iyon, siya ay nasa isang masamang kalagayan. Maaari mo bang ihinto ang pagbarking tulad ng isang ligaw na aso? Kahit na ano ang mangyari sa paligid mo, parang balak mong barking sa lahat upang patunayan ang iyong pag-iral, direktang-direkta ang mga salita ni Lorraine, at si Siphon ay ganap na natigilan nang marinig niya iyon. Hindi kailanman pinangarap ni Siphon na si Lorraine ay maglakas loob na tawagan siyang isang ligaw na aso sa kanyang mukha. Kapag narinig ito ng lahat, kakaunti ang ilan sa kanila ay natigilan. Sino iyon upang maglakas loob na harapin ang head-on ni Siphon? Hindi ba siya natatakot na papatayin siya ni Siphon? Maaari bang magkaroon ng ilang makabuluhang background ang taong iyon? Kahit na ginawa niya, walang paraan na siya ay maaaring maging walang takot.
Ang kanyang mga salita ay ganap na sinadya upang masaktan si Saifan. Kahit na mayroon siyang ilang background, hindi siya papayagan ni Saifan. Brat, ano ang sinabi mo? Gaano ka manggahas? Gusto mo bang mamatay? Babuhay kita ng buhay. Halos mabulabog si Saifan sa kanyang galit. Ang mga salita ni Lorraine ay ganap na napahiya sa kanya ngayon lamang. Nagdulot ito ng galit na galit si Saifan. Kinutya ni Lorraine, may sinabi ba akong mali? Kilala pa ba kita? Hindi ko, kaya bakit mo sinusubukan na makialam sa aking negosyo? Gusto mong bark sa lahat ng nangyayari dito, kaya hindi ka lamang isang wild dog. Panipi. Maraming mga manunood ang nagpupumilit na pigilan ang kanilang pagtawa. Pagkatapos nito, mayroong ilang mga gigalang sa paligid nila. Karamihan sa kanila ay hindi nagustuhan ang katotohanan na si Saifan ay nanunuya sa lahat sa paligid niya. Kumikilos siya ng walang reserbasyon dahil kung sino siya. Tama si Lorraine, si Saifan talaga ay isang ligaw na aso na barkada sa lahat ng dako. Ang mukha ni Saifan ay namula nang marinig niya ang pagtawa sa paligid niya. Ang kahihiyan ay nagsimulang gumapang sa kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata niya habang sinabi niya, Brat, gusto mo bang mamatay? Nagtaas ng kilay si Lorraine, ano? Gusto mo bang pindutin ako? Halika na. Kahit na mabaliw si Saifan, hindi siya maglakas loob na atake. Galit na galit siya sa buong katawan niya ay nanginginig, ngunit maaari lamang niyang banta si Lorraine sa kanyang mga salita. Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay walang ibig sabihin sa Lorraine. Narinig ni Lorraine ang napakaraming banta kamakailan na siya ay namamanhid sa kanila. Sa sandaling iyon, si Seymour, na nagpapahinga, ay dahan-daang tumayo. Naglakad siya papunta sa posisyon ni Lorraine na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, na parang wala siyang narinig. Ngayon, napansin ni Jack na gumagalaw si Seymour, kaya sumimangot siya habang lumayo siya sa mga kahoy na kahon. Kabanata 4156. Mayroon kang ilang mga guts. Mula nang pumasok ako sa mundo ng pag-ikot, walang sinumang nang ahas na kumilos ng malakas sa harap ko, malamig ang tono ni Seymour. Tulad ng sinabi niya, ang kanyang mga mata ay naayos sa Lorraine. Kahit na hindi natatakot si Lorraine kay Seymour dahil nasa likuran niya si Jack, nahaharap pa rin siya sa isang mandirigma sa rurok. Nakaramdam pa rin siya ng ilang pag-aalala sa kanyang puso. Gayunpaman, nagpasya siyang ituwid ang kanyang likuran at sabihin, nakaupo ka lang doon, hindi mo ba nakita kung ano ang nangyari? Ang iyong kaibigan ay ang sinubukan kong magdulot muna sa akin. Hindi ba ako pinapayagan na gumanti? Tulad ng sinabi niya na, ang tono ni Lorraine ay puno ng galit. Ang mga mandirigma sa rurok ay tumingin sa lahat na parang mga ants. Kumilos sila tulad ng kinokontrol nila ang buhay ng lahat sa ilalim nila. Matapos ang lahat na naranasan niya, nakilala ni Lorraine ang ilang mga mandirigma sa rurok. Sa tuwing nakilala niya sila, naramdaman niya ang apoy ng galit na nasusunog sa kanyang puso. Walang pangangatuwiran sa kanila. Para bang sila lamang ang pinapayagan upang matukoy kung ano ang tama at mali. Siya ay nagpupumilit ng labis upang makakuha ng 6 na puntos, at ang mga puntong iyon ay dumulas ay naging sanhi ng kanya na hindi kapani-pani walang bigo. Kung ito ay nakaraan, pipilitin ni Lorraine ang kanyang mga ngipin at nilamon lamang ang lahat. Hindi siya kailanman manggahas na magkaroon ng anumang mga salungatan sa mga taong ito, ngunit ito ay ganap na naiiba sa oras na ito. Pinaikit ni Seymour ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya si Lorraine. Mukhang sinusubukan niyang malaman kung saan nakuha ni Lorraine ang kanyang lakas ng loob. Si Lorraine suicidal ba, o mayroon ba siyang iba pang mga plano? Hindi ka mukhang pamilyar sa lahat, at malamang na hindi kita kilala. Dahil hindi kita kilala, saan ka nakakuha ng lakas ng loob na kumilos ng labi sa harap ko? Hindi mo ba alam kung sino ako? Panipi. Kalmado ang tono ni Seymour, at mahirap makita ang anumang damdamin sa kanyang tinig. Para bang pinag-uusapan niya ang tungkol sa isang bagay na walang kabuluhan. Gayunpaman, alam ng lahat doon na si Seymour ay lubusang nagalit. Itinaas ni Lorraine ang isang kilay bago niya pinanghawakan ang kanyang ulo, maraming mga tao na hindi mo kilala. Ang mga taong hindi mo alam na hindi pinapayagan ng mga tuwiran sa iyo. Hindi pinansin ni Seymour ang sinabi ni Lorraine. Sa halip, lumingon siya upang tumingin sa ikapitong yugto. Sa sandaling iyon, dahan-daang umikot si Jack. Tumingin siya sa isang malamig na titig. Sinundan ng lahat ang titig ni Seymour at tumingin mismo sa ikapitong yugto. Bago ito, ang lahat ay masyadong ginulo upang mapansin si Jack na naglalakad hanggang sa ikapitong yugto. Noon lamang napansin nila na may isang tao na lumakad hanggang doon. Malapit na ba siyang makipagpalitan ng isang kahoy na kahon sa ikapitong yugto? Sino ang taong iyon? May nakakakilala ba sa kanya? Maaari ba siyang maglalayong para sa mga kahoy na kahon sa ikapitong yugto? Imposible. Ang mga kahon sa ikapitong yugto ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 60 puntos.
Sa palagay mo ba ay madaling makuha ang maraming puntos? Sino mang namamahala upang makakuha ng marami ay hindi bababa sa itaas na mga echelon ng sa itaas average na mga mandirigma. Hindi ko pa nakikita ang taong ito, hindi ko akalain na may katangi-tangi siya. Panipi. Sa lakas ng pag-record ng mga arrays, makikita ng lahat ang mas malakas na mandirigma kahit na hindi pa sila nagkakilala. Karamihan sa kanila ay na-memorize ang malakas na mandirigma, ngunit wala sa kanila ang nakakita kay Jack dati, kaya tinukoy ng lahat na marahil hindi siya malakas. Itinuro mismo ni Seymour sa ulo ni Jack, kung hindi ako nagkakamali, sumama ka sa kanya, di ba? Dahil hindi mo napigilan ang iyong kasama, dapat kang maging tiwala sa kanya. Sino ba talaga kayong dalawa? Tulad ng sinabi niya na, si Seymour ay may isang napaka-nagtanong hitsura sa kanyang mga mata. Para bang nais niyang makita mismo sa kaluluwa ni Jack, ngunit nabigo siya sa huli. Kabanata 4157. Itinaas ni Jack ang isang kilay bilang isang hitsura ng sorpresa na sumabog sa kanyang mga mata. Si Seymour ay may isang matalim na pag-iisip. Siya ay tila mas matalino kaysa sa iba pang mga mandirigma sa rurok. Nagkita na siya dati. Naisip ni Jack na hindi napansin sila ni Seymour dahil siya ay nagpapahinga lamang sa isang sulok na nakasara ang kanyang mga mata. Gayunpaman, tila napansin ni Seymour ang lahat ng nangyayari doon. Sumimangot si Jack habang sinimulan niyang isaalang-alang ang ibang partido na mas mataas kaysa sa dati. Si Seymour ay hindi magiging madaling makitungo. Ang mga mata ni Seymour ay patuloy na lumubog sa pagitan nina Jack at Lorraine na parang sinusubukan niyang malaman ang isang bagay. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla siyang nagpakawala ng isang tawa, gaano ka-curious. Sumimangot si Lorraine habang tumalikod siya. Naramdaman niya ang aura ng isang malalim na skimmer mula sa Seymour. Para bang nalaman ni Seymour ang katotohanan. Ang puso ni Lorraine ay matalo ng ligaw, at sinimulan niyang ikinalulungkot ang kanyang impulsiveness. Kung hindi siya naging walang ingat, hindi niya maaakit ang atensyon ni Seymour, at hindi tinitingnan ni Seymour ang dalawa sa kanila kaya nagtanong. Naramdaman ni Lorraine na nagdulot siya ng ilang problema habang tinitingnan niya si Jack na may panghihinayang. Ang mukha ni Jack ay walang emosyon, at tumango lang siya ng bahagya sa titig ni Lorraine, walang sinasabi. Ayaw niyang mag-aaksaya anumang oras doon. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa isang pinigilan na lugar, kaya walang paraan na siya. May magagawa. Pagkatapos ay lumingon si Jack upang tumingin muli sa mga kahoy na kahon. Nais niyang mabilis na mapili at umalis. Ang mga grudges na ito ay maaari lamang pakikitungo sa ibang pagkakataon. Maliban sa mga kulay, ang mga kahon ay mukhang magkapareho. Naglakad-lakad si Jack at sa wakas ay nagpa siya pagkatapos mag-atubiling sandali. Inabot niya ang isa sa mga kahoy na kahon, at nagkakahalaga ng 76 na puntos. Ang lahat ay pinalawak ang kanilang mga bibig ng bahagya sa paningin. Nakakakita ba sila ng mga bagay? 76 na puntos. Ang taong iyon ay may 76 na puntos. Hindi nakakagulat na hindi siya masyadong nag-abala ni Seymour. Siya ay isang mandirigma sa rurok din. Sumimangot ng bahagya si Seymour nang makita niya ang nangyayari. Iba't ibang mga ekspresyon at saloobin ang sumayaw sa kanyang isipan. Hindi pinansin ni Jack ang mga talakayan sa paligid niya habang binuksan niya ang kahoy na kahon na may nakasimangot. Sa sandaling iyon, lahat ay humawak ng kanilang paghinga habang sinubukan nilang tumingin sa kahoy na kahon. Inaasahan nilang makita kung anong 76 na puntos ang nagbigay. Kung ito ay isang walang laman na kahon, kung gayon ito ay isang kumpletong biro. Kahit na hindi ito isang walang laman na kahon, magiging isang biro kung ang mga kayamanan sa loob ay nagkakahalaga na mas mababa sa 30 milyon. Lahat ay tumingin sa iba't ibang mga ekspresyon, ilan sa libangan, at ilan sa pagyuzisa. Gusto ng lahat na makita kung ano ang makukuha ni Jack sa 76 na puntos. Tumayo si Jack ng mas mataas, upang hindi nila makita kung ano ang nasa loob kaagad, ngunit kaya niya. Nang makita niya kung ano ang nasa loob, bahagyang natigilan si Jack. Isang susi. May sumigaw. Sumimangot si Jack habang agad na itinago niya ang susi sa binhi ng mastasa. Gayunpaman, siya ay masyadong mabagal, at ang ilan ay pinamamahalaang upang gawin ang hugis ng isang susi. Kabanata 4158. Lumingon si Jack upang tumingin sa taong sumigaw. Siya ay tila hindi kapani-pani walang kalamnan, at siya ay nasa ika-6 na yugto bago ito. Gayunpaman, nakarating siya sa ika-7 yugto sa ilang oras at nakikita kung ano ang nasa kahoy na kahon. Nang makita ng taong iyon kung ano ito, agad siyang sumigaw na ito ay isang susi. Pinalo ni Jack ang kanyang mga ngipin at tinitigan ang taong iyon na may puot. Naririnig ito, pinalawak ni Seymour ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, wala siyang pakiramdam na isipin ang lahat ng nangyari bago ito. Mabilis siyang lumakad sa entablado at nasa harap ni Jack sa loob lamang ng ilang sandali. Lubhang tinignan niya si Jack.
Ang kahoy na kahon ay walang laman, at pinanatili na ni Jack ang gintong susi sa buto ng mustasa. Ang Seymour ay naglagay ng 5 daliri, 5 piraso ng lila na ginto. Bibilhin ko ang gintong key mula sa iyo. Ang mga labi ni Jack ay tumigas, at mayroon siyang isang hindi kapani-paniwalang hitsura sa kanyang mga mata. 5 piraso ng lila na ginto ay 50 milyong mga kristal ng espiritu. Sinusubukang bilhin ang kanyang susi gamit ang halagang iyon ay karaniwang tumatawag sa kanya ng isang tulala. Nag-sneer si Jack habang tinitingnan niya si Seymour sa disdain, sa palagay mo ba bobo ako? 50 milyong mga kristal ng espiritu para sa aking gintong susi. Sa palagay mo ba ay isang maliit na bata? Ang iba pa ay may iba't ibang reaksyon. Pinag-uusapan nilang lahat ang bagay sa isang mababang tinig, 50 milyong lamang ito. Mabili ka lamang ng isang mataas na grade pill kasama iyon. Ang taong iyon ay gumugol lamang ng 76 na punto sa isang lakad. Tiyak na hindi siya mahina. Sa kanyang mga mata, 50 milyon ay wala. Panipi. Tama iyon. Hindi ako makapaniwala na ibinigay pa ni Seymour ang alok na iyon. Kahit na sa akin, hindi ako handang palitan ito. Kahit na hindi natin alam kung ano ang susi, ipinagpalit pa rin ito ng 76 puntos. Kailangang maging kamangha-manghang. Panipi. Ang taba ng tao ay nanunuya habang sinabi niya sa isang mababang tinig, walang tulala si Seymour. Dapat mayroon na siyang ilang mga plano mula nang manggahas siyang sabihin iyon. Tumawa si Seymour. Hindi siya nagagalit sa mga salita ni Jack. Para bang alam na niya na sasabihin ni Jack iyon. Napangiti siya at sinabing, nagtataka ako kung kailan kami magkita. Akala ko kakailanganin kong maghintay hanggang sa huli, ngunit ito ay tulad ng isang pagkakaisa. Tanggalin mo lang ang iyong disguise. Walang sino mang maglakas loob na maging mapagmataas ngunit ikaw. Panipi. Ngumiti si Jack. Hindi siya nagulat na kinilala siya ni Seymour. Hindi mahirap malaman kung sino siya. Una rito, walang maraming mga mandirigma na makakakuha ng higit sa 70 puntos. Sa itaas nito, kumilos sina Lorraine at Jack nang walang takot. Hanggat naiisip lang ni Seymour ang tungkol dito ng kaunti, maiisip niya ito. Pinaikit ni Seymour ang kanyang mga mata at tiningnan si Jack. Jack, matagal na akong tinitingnan. Sinubukan kong subaybayan ka. Hindi ibinaba ni Seymour ang kanyang tinig nang sinabi niya iyon, at kakaunti ang naririnig sa kanya ng malinaw. Jack. Ang lalaking iyon ay si Jack. Siya ang taong gumagawa ng mga alon sa paligid. Ang balita tungkol kay Jack ay kumalat sa lahat ng dako, at alam ng lahat sa kanya. Lahat ay napaka-useless tungkol kay Jack, at talagang nais na makita ang gawa-gawa na figure. Ngayon, nakilala nila talaga siya. Umabot si Jack at tinanggal ang kanyang disguise. Ang kanyang tunay na mukha ay ipinahayag para makita ng lahat, at may mga hisses kahit saan. Ito talaga siya. Medyo ilang tao ang natigilan upang makita ang mukha ni Jack. Sa sandaling iyon, si Seymour ay hindi nakikinig sa mga talakayan sa paligid niya. Nakatitig siya sa Jack, mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Akala ko makikipag-ugnayan ka sa iyo ng hindi masyadong maraming oras, ngunit palagi mong iniiwasan ang aming mga pagtatangka. Marami pa sa aming mga kalalakihan ang namamatay, ikaw din. Panipi. Kabanata 4159. Si Seymour ay may hitsura ng puot sa kanyang mukha habang nagsalita siya, hindi ko inaasahan kahit na si Desmond ay magtatapos sa iyong mga kamay. Kahit na ayaw kong aminin ito, kailangan kong aminin na mas malakas ka kaysa sa akin. Panipi. Tumingin si Jack kay Seymour ng mahinahon, na parang walang sinabi ng ibang partido na makakaapekto sa kanya. Hindi naiinis si Seymour nang hindi sumagot si Jack. Tumawa siya at sinabing, Jack, huwag isipin na wala kaming magagawa sa iyo dahil namatay si Desmond sa iyong mga kamay. Nagawa mo lamang na mabuhay ng matagal dahil mayroon kaming mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Tumawa si Jack, talaga. Ano ang mga mahahalagang bagay na iyon? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nagtaas ng kilay si Seymour, sa palagay mo ba ako ay may tulala na sasabihin sa iyo ang lahat ng nais mong malaman? Nag-aaksaya lang ako ng oras na nakikipag-usap sa iyo na huwag kang banta, ngunit upang sabihin sa iyo na may darating na oras kung kailan ka kailangang gumawa ng tamang mga pagpipilian. Nilibing ang labi ni Jack. Sa tuwing naririnig niya ang mga taong iyon ay nagsasalita, palagi siyang ibibigay sa pagsasalita. Hindi ba ito banta? Kung gayon ano pa ito? Kinutya ni Jack, maaari mong sabihin ang anumang nais mo. Alam kong hindi ka isang taong nasisiyahan sa pag-aaksaya ng oras sa mga salita. Tiyak na mayroon kang isang dahilan para sabihin ang lahat ng iyon. Tumanggaw si Seymour, ang gintong kina iyon ay hindi kabilang sa iyo. Mas naiintindihan mo na. Tiningnan ni Jack si Seymour na may isang makabuluhang ekspresyon, talagang kakaiba ako ngayon. Ano ang ibig sabihin ng susi na iyon? Mukhang nagmamalasakit ka tungkol sa susi.
Maaari ka bang nakaupo doon at magpahinga ng matagal para sa kapakanan ng susi? Panipi. Sumimangot si Seymour bago siya huminga ng malalim, hindi. Mayroon akong iba pang mga kadahilanan na narito. Kung tungkol sa kung ano ang mga dahilan, hindi ko masabi sa iyo sa ngayon. Tumingin si Jack kay Seymour na may kahulugan bago magpatuloy sa isang ngiti, mukhang talagang nagmamalasakit ka tungkol sa susi na ito. Sinusubukan mo ng husto upang maibigay ang susi. Kung may iba pa, magkakaroon sila ibinigay ito ngayon, ngunit sa palagay mo ba gagawin ko iyon? Panipi. Matapos sabihin ni Jack na, kinuha niya ang gintong susi mula sa binhi ng mustasa at inalis ito sa harap ng Seymour. Ang mukha ni Seymour ay dumilim. Nakatitig siya mismo kay Jack na may nakamamatay na hangarin. Tumawa si Jack. Parang tama siya. Sinabi ni Seymour sa lahat para sa kapakanan ng susi na iyon. Gayunpaman, alam ni Jack na walang paraan na makukuha niya ang anumang bagay sa Seymour. Si Seymour ay lubusang nagalit ni Jack. Pinlano niya ang pagbabante kay Jack bago subukang tuksuhin si Jack na ibigay ang susi, ngunit tila hindi ito posible. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo sa huli? Huwag isipin na magiging maayos ka magpakailanman dahil wala pa kaming nagawa sa iyo. Sinabi ni Seymour sa pamamagitan ng mga clench na ngipin. Ang mga banta na ito ay walang saysay sa akin. Kung mayroon kang mga kasanayan, pagkatapos ay lumapit sa akin, lumingon si Jack at lumakad sa entablado. Si Lorraine ay may malaking ngiti sa kanyang mukha at kahit na itinaas ang kanyang kilay sa siphon, ngunit nawala si siphon sa lahat ng kanyang naunang pagmamataas. Kabanata 4160. Pagkatapos ng lahat, kahit gaano siya kalakas, siya ay isang ant sa harap ni Jack. Siya ay naging bobo upang kumilos sa paraang ginawa niya bago ito. Jack, mas maaalala mo ito. Pinaplano mo ba talaga na labanan kami hanggang sa huli? Ang tinig ni Seymour ay narinig mula sa likuran. Ang mga labi ni Jack ay umiikot habang sinabi niya nang hindi umikot, akala ko lahat ay malalaman na muna. Matapos sabihin ni Jack iyon, dinala niya si Lorraine sa tanging paglipat ng array sa bulwagan. Ang mga talakayan sa paligid nila ay hindi tumigil, ngunit hindi pinansin ni Jack ang lahat ng sinabi. Nagtapos sila sa isang wasteland na tila walang mga limitasyon. Maaari pa nilang marinig ang ilang mga ligaw na hayop na umuungal. Si Jack at Lorraine ay inilipat doon, at si Lorraine ay natigilan ng ilang sandali habang tinitingnan niya ang wasteland. Bakit ito muli ng isang lugar na ito? Maliban sa katotohanan na ang langit ay medyo mas madidilim, mukhang eksaktong kapareho ito ng masasamang kapatagan. Tumingin si Jack sa pitch black sky. May isang malabong kulay abo na ambon sa paligid ng lugar, ngunit hindi talaga ito nakakubli sa kanilang paningin. Hinawakan ni Jack ang kulay abo na ambon at sinubukan na maramdaman ito sa kanyang pandama. Hindi niya naramdaman ang anumang kamatayan o nakamamatay na hangarin. Nagulat ito ng maraming Jack. Naramdaman niya na ang lugar na ito ay mas misteryoso kaysa sa naisip niya. Sa sandaling iyon, ang gintong susi sa binhi ng mustasa ay nagsimulang magpainit. Itinaas ni Jack ang isang kilay at agad na kinuha ang susi. Ang susi ay nanginginig ng bahagya sa mga kamay ni Jack habang pinakawalan niya ang mga alon ng init. Ang init ay hindi sapat na mainit upang sunugin ang sinuman. Ano ang nangyayari? Tanong ni Lorraine na may pinalawak na mga mata. Itinaas ni Jack ang isang kilay habang tahimik na tinitingnan ang susi. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jack, ang susi ay marahil ay sinusubukan kong sabihin sa akin ng isang bagay. Biglang itinaas ni Lorraine ang kanyang ulo, ano ang sinasabi nito sa iyo? Tumingin si Jack sa distansya gamit ang susi sa kamay, sinasabi sa akin na mayroong isang espesyal na pintuan dito. Sa sandaling iyon, ipinadala ng mga token ang impormasyon tungkol sa lugar na ito sa kanilang mga ulo muli. Pinalawak ng dalawa ang kanilang mga mata, at nagbuntong hininga si Lorraine bago niya sinabi, ang Hunting Plains. Ang pangalan ay nagbibigay sa akin ng mga gumagapang, mukhang magkakaroon ng maraming pakikipaglaban dito. Gayunpaman, hindi nag-aalala si Lorraine. Pagkatapos ng lahat, walang katulad nito na magbabante kay Jack. Mabilis na kinilala ako ni Seymour. Parehong inaasahan, at hindi inaasahan. Pinlano kong kumuha ng ilang impormasyon mula sa kanya. Pagkatapos ng lahat, marami akong mga katanungan na nangangailangan ng pagsagot mula sa kanila. Gayunpaman, mas matalinong siya kaysa sa naisip ko. Tiyak na marami siya mas matalino kaysa kay Desmond, mahinahon na sabi ni Jack. Kung hindi niya napansin na si Seymour ay napakamatalino, hindi na maiiwan ni Jack ang lugar na iyon ng mabilis. Si Seymour ay hindi isang taong laruan sa paligid. Mahirap na malaman ang anumang bagay mula sa Seymour. Kahit na sa puntong ito, hindi matiyak ni Jack kung paano nila pinamamahalaang subaybayan ang Welles sa masasamang kapatagan o makuha ang mga masasamang hayop na kumilos ayon sa gusto nila. Maraming mga katanungan sa kanyang isipan.
Gusto talaga ni Jack na malaman ang katotohanan, ngunit si Seymour ay mas tuso kaysa sa inaasahan niya. Tumingin si Lorraine kay Jack nang may kahulugan at biglang naintindihan kung ano ang pinag-uusapan ni Jack. Nanginginig ang kanyang mga labi. Jack, nag-aalala ka ba na masusubaybayan nila kami? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.